BO tayo sa mga anime, yung, huwag kang lumapit dyan, nandyan ang takore. Yung mga ganun. Yun yung pinakauna nyo bang naging ano? Racket, oo, mga BO ako. Naku, mga kaibigan nating oso. Yung mga ganun, chika. It's such an honor to be in this line of work. Nakikiliti ko yung bagay na kailangan ng lahat, which is to laugh. So, may nakapanood sa akin sa isang Live Aids, tapos meron siyang dinidirect na show. Sabi ko, ano kaya to? Mag-guest lang daw ako, tapos ang baba lang ng TF, kasi nga estudyante pala ako, wala akong kaalam-alam. And then, lo and behold, this show was the Sharon Cuneta show. Wow! Okay, so si Mega, ang una kong guesting sa major network, ay si Sharon Cuneta kagad ang ka-interact. But having somebody like Sharon Cuneta, a megastar, a name in the industry, put her vote of confidence on you, that propelled me na to really believe in myself na, okay, baka meron nga, no? Baka may something. So, doon nagsimula. So, guesting, referral. Hi Dreamers, this is Jerry Lee Salvador and welcome to The Pillow Talk, where dreams get unplugged. Ang ating guest for today, napaka-funny niya po, napaka-talino din, and multifaceted woman. Let's all welcome Miss Tuesday Vargas! Wow, ang cute. Pagigising lang. Thank you for having me, Jer. Maraming salamat sa pag-imbita. And welcome to The Pillow Talk. Yes. Welcome din po sa inyo. Salamat sa ating kama. Salamat. At, good morning. Chinek ko na yung ano ng mattress, kung maganda yung ating consistency. Ha? Consistency. Maganda. Approved by Miss Tuesday. Tempur-Pedic. Ha? Baka naman. Sana po mag-sponsor. Yes. So it's Tuesday, which is not your real name. Yes. It's Marizel. Actually, Ronald. Pero magaling lang yung doktor ko. Ha? Ginulo yung info. Opo, Marizel po ang aking pangalan. So, bakit po Tuesday? Nabasa, tsaka napanood ko rin sa isang podcast na yung pangalan nyo comes from Vargas Museum. Yes. Pero bakit Tuesday? Okay. Ano kasi, pag tinignan mo yung initials ng pangalan, Tuesday Vargas, so TV. Parang ginawa talaga yung character ko at that time, nung audition time sa network ko dati, ng ganun talaga siya, made for TV. Kasi may gap sa market nun or sa field ng pag-aartista. Kailangan namin ng next female comedian na medyo kaya niya lahat. Yung androgynous enough, yung pangalan, para hindi siya mapako sa isang role. So, di ba when you say Tuesday Vargas, pwede pangalan ng lalaki, pwede pangalan ng babae. Tapos pag nakita mo rin ako nung bata, ako mukha lang akong tikling na, papayat-payat na, wala talaga akong kahugis-hugis. Ano lang ako talaga. Androgynous talaga. Oo, pwede. Ang una kong mga role, puno, isda, gano'n talaga. Game lang, kahit ano, oo lang ako lang, oo. So, parang nung sinasuggest to ni Direk Bobot Mortis, ni Direk Altantay, si Tito Dan Salamante, Sumalangit Nawa, minsan kasama pa yung tatay mo sa mga discussion. Kasi sila yan mga writer na original sa comedy. Kailangan natin ng ganitong babae. Naghahanap sila actively ng mag-fill ng gap sa industry. And I was lucky enough to be part of it. So parang hinayaan ko na maging ganun yung pangalan ko. Pero ang gusto ko talagang pangalan is Periwinkle talaga. Ang gulo kausap. Oo, ang dami pangalan. Pero you feel like the name change was needed then? Oo, kailangan. You need to have a separation between your personal life and your professional life. Kaya meron tayong mga stage name na tinatawag para, lalo na pagka meron kang tinatakbuhan, like batas, gano'n. Iba pala yung rason. No, I mean, like, di ba, you have to have a certain level of sanity to be able to do this. Kasi pag on camera and off camera, artista ka ba din, parang medyo makakatawid-tawid ka na ng pag di ka nag-ingat, di ba? So, when I'm at home, di ba, kadalasan, napansin mo din to sa tatay mo, tahimik talaga kami. Parang akala naman tao, masungit, gano'n. Pero sa totoo, hindi lang talaga kami palakibo. Parang introvert. Sa totoo. Ambi. Kasi kailangan mo for work, kailangan mo maging extra social, etc. Pero pag uwi ng bahay, leave me alone, please. Wow! Ganun ka, Pero tahimik lang talaga kami sa totoong buhay. Kasi ang na-observe ko din ngayon with the people
now and famous, parang hindi na rin sila nagpapalit ng pangalan eh. Parang ngayon, hindi na siya masyadong kasi gusto nila, kung sino ka as a person, yun din yung persona mo, even when you're on TV. Anong thoughts niyo doon? Parang kung ikaw yung klase ng tao na natatakot ka sa change, o kaya parang you don't feel comfortable pagka naiiba-iba ka, yun, yung level of adaptability mo manipis. So, sa work ko, lalo na stand-up, you have to be able to read the room, you have to adjust your material accordingly sa taong nanonood para palatable sa kanila, matawa sila. Kasi spit ka ng kunyari, Gen Z jokes, tapos puro mga boomer yung nanonood, hindi ko naunawaan, yung mga, di ba, nakakaloka. So ako, parang kahit actually, it's not the name that will carry you or will give you longevity in this industry, but it's actually the skill set that you have. And I think for me, it's necessary that I created the Tuesday Vargas persona, that image, separate from me. And with age, siguro nung tumatagal ako sa industry, slowly, binubukas ko yung isip ng fanbase ko na it's one and the same. The person that is me and Tuesday Vargas slowly nagki-creep in na yung totoong ako. Kasi that's what you need to do. You have to capture the audience first. When you get their trust, their comfort level with you, that's when you slowly introduce who you really are. And hopefully your real fans will stay. Hindi sila parang, ay, ganun pala siya. Kasi hindi naman ako mapagtago na tao eh. Ever since what you see is what you get sa akin. Grabe. Pangalan pa lang, ang dami nang napag-usapan. True. At magbabalik ko, mag-commercial na kami. Commercial na agad. Isang topic pa lang. So, good luck po. Mga 2 hours talaga ng conversation na to. Yung editor mo parang, paano kaya to? Ang dami niya i-edit. Yeah. Simulan natin sa nung pagkabata niyo naman. Ano yung childhood dream niyo nung pinakauna? Pinakauna. Gusto ko talagang maging beauty queen. Sa totoong buhay lang yung kasi sa lahat kami na magpipinsan, no, pagka may family photo, lahat ng pinsa ko moreno, ganyan yung tapos may isang bata doon na parang dagang kostang namumutawi ang kaputian sa isang sulok. Mukha akong alaala doon sa family photo kasi nga nagkikininang yung kaputian. So sabi ng nanay ko, taas ang pangarap niya, dapat hindi masugatan si Maricel. Kailangan wala siyang mga peklat. Kasi gagawin ko siyang beauty queen. Di tumatangkad ako, di ba? Agad tumitibay ang pag-asa ng nanay ko na, ito na. Pero nung lumaki ako, mga 5'2" ako, maaga ako nag 5'2", mga 13, 14 years old. Ganon din, yung mga kabatch ko, tumatangkad pa sila 15, 16, tapos ako naiwan na ako. Ayun, hanggang doon na lang pala. Hanggang doon, max ko na pala yun. So, maaga ako nag-bloom, pero na-stay na ako sa body ng 12 years old. So, mukha pa rin akong grade 6 sa kalagayan kong ito. Nasira ang mga beauty queen pangarap. And plus, ang harot ko. So, nagsiskateboard ako, nag-inline skates, nagtitinambling, umaakyat ng pader, ganun ako ng bata ako, maharotay, malaro sa kalsada. So, dami ko ng mga peklat. Nabuisit yun na, ano ba yan? Paano? Doktor na lang, doktor. At ano mo yung level of priority? Beauty queen, tas doktor. Total, mahilig ka naman sa mga science. Mag-doktor ka na. So, gusto ko parehas. Kasi nga, gusto ko overachiever ako eh. So, beauty queen na doktor. Beauty queen na doktor. Ganon yung gusto ko talagang pag-i-combo natin. Kung pwede pa akong maging philosopher sa gitna, sasaksak ko pa eh. Kung kaya pa ng energy ko. Pero parang alam niyo no, pag nagpaplano tayo, life happens nang hindi mo sinasadya. You know, you are taken into directions na unplanned, but sometimes blessing in disguise siya. So one day, wala ako ng pera kasi may production kami sa college, no. Ang mahal ng course ko, film eh. So, ang dami namin kailangan laboratory time, editing time, tapos rent ka ng equipment, di ba? Wala namang kaming ganong kalaking pera. Kailangan ko rumakit. So, ito na, tawagin niyo yung madaldal nating friend. Ganon mag-VO tayo sa mga anime. Yung, huwag kang lumapit dyan, nandyan ang takuri. Yung mga ganon. Yun yung pinakauna niyo bang naging Racket. Oo, mga BO ako. Naku, mga kaibigan nating oso. Yung mga ganon, chika. Para lang kumita akong pambaon, pang-racket. Ganyan. So, beauty queen, doktor, voice over. Voice over. Tapos parang naisip ko, uy, ang dali ng pera dito Parang, uy, pwede pala to, ganyan-ganyan habang nag-aaral ako. Tapos doon na. Tinuloy-tuloy. Oo, parang yung pangarap ko yung naibasura na lang. Tsaka yung pangarap ng magulang ko sa akin. Pero
still, nagawan ko pa rin siya ng makabuluhan. Hopefully, hindi naman ako nagkamali. Tanungin ko si mama, nagkamali ba ako? Charas! Pero speaking of your parents din, and may kapatid din kayo, diba? Yes. Ilan yung kapatid nyo? Isa lang, si Billy. Okay, yung lalaki. And then, sa Sampaloc kayo lumaki? Manila, to be specific. Okay. Actually, yung kapatid ko, kaparte siya ng ating LGBTQIA community, and I'm very proud to be an ate of part of the community. Sa paglaki namin, feeling ko talaga yung lugar, tsaka ako, ang may kasalanan. Bakit naging ganito ang aking kapatid, no? Kasi sa Maynila, sa amin, ang pagiging matibay, tsaka yung matapang sa buhay, hindi siya parang parang kailangan gawin mo to, anak ka, yung parang ini-encourage ka, lalaban tayo, hindi, necessary siya para magtagal ka, kasi ang Tondo at ang Santa Cruz, malulupit ang mga circumstances ng buhay dito. So, wala din kami masyadong pera, nanay ko, OFW pa, tapos si Papa din, houseman siya, talaga lang yung maasikaso sa amin. Maaga kaming nasabihan na dapat malakas, matibay, ganito. Pati yung kapatid kong lalaki. Pero early, may recognition na ako na parang, parang iba yung kapatid ko Kasi parang pag nanonood kami ng mga commercial, pag ang commercial G.I. Joe o mga laruan pang lalaki, ipat natin. Ayoko yan. Pero pag ang commercial, mga Twinkie dough, yung mga chocolate na may mga fairy na nagtitinalon ng gano'n. Yung kapatid ko parang gumaganyan-ganyan siya pag napapanood. Sabi ko, happy! Ganun. Gusto niya, yung nakikinig siya sa mga mas flamboyant na mga ganap at palabas. Sabi ko, kailangan ng kapatid ko ng support system na ipakita sa kanya na not all the time you need to be manly, strong. If you feel like you're on the colorful side of life, your ate is here. So, yun, parang mahirap maging part ng community, lalo na pag nasa depressed ka na lugar. Kasi parang ang acceptance hindi pa ganun kanipis, lalo na nung 90s, ganun. Kaya rin pala sobrang palaban kayo kasi yung background nyo din, parang, di ba, Manila, tapos the struggles. Tapos, maganda rin na pinabayaanan kayo ng parents nyo to be yourselves. True, kasi noon kami, alam to ng mga batang 90s na nanonood, basta umuwi ka sa oras na umilaw na yung ilaw sa poste. The whole afternoon, walang pakialam sa'yo mga magulang mo. Tumatawid-tawid kami ng kalsada na wala kaming makasama, gano'n. Tapos minsan, di alam, kumain na kaya yun. Walang gano'n, bahala ka. Gusto mo maglaro, o bahala ka. Basta nagawa mo na yung homework. Okay na yun. Kasi mga kalsadang, talaga, ang mga situations sa kalsada, ang nagtuturo ng pagiging matibay sa amin, at least. Kasi, hindi talaga biro yung araw-araw na pamumuhay. Yung iba nga, maswerte pa kami kasi nag-a-abroad si mama. Kumbaga parang may Fuji apple ako at saka mayroon akong cup noodle na original. Charas kasi nagja-Japan yung nanay ko. Pero sa totoong buhay, ang laban matindi. Kaya dapat medyo malakas ka. Ganun. Pero nung bata pa lang kayo, bida-bida na kayo, diba sabi nyo? So, natural na sa inyo talaga yon. Meron ba kayo mga stories na mga ma-share? Dami. Sorry na agad sa mga makakarinig. Chares, lagi kong gusto maging Reyna Elena sa Santa Cruz. Parang ito kasi yung, dalaga na siya. O kaya nakabalandra sa buong barangay na yung anak ni Liberty, yan ang pinakamagandang dalaging ding dito sa kalye na. May mga ganong claim to fame yung mga magulang mo. So, ilalaban talaga ni na mama ng mga lola ko na magrenta ng gown, tapos mga kalaro ko, aabotan ng konting pera, sila mag-iilaw sa akin. Di ba dati, iniilawan lang emergency light. Kasi yung sulo, by the time matapos kayo ng Santa Cruzan, kulay itim na yung ilong ng mga, kasi nga, masusunog yung, di ba, yung sulo, yung mismong torch. Okay, hindi niya alam yung sulo. Oh my God, Gen Z! Hindi niya alam yung sulo. Millennial na po ako, pero hindi ko alam yung torch. Okay. So, dati talaga as in gaas, yung meron tela, tapos babasain ng gasolina or gas, basta ganun, tapos nakaganon yun. So, iniiwasan na yun kasi bukod sa masusunog ang arko, mangingitim ang mga jilonga ng mga nagpaparada. So, emergency light. Basta lahat. Ngayon, sumasakay na ng pick-up yung mga Santa Cruz, hindi na naglalakad. May arko na motor. Kami talaga dati, nilalakad namin. So, at least yung beauty queen dreams medyo nailaban. Maaga pa lang, as in 6 years old, nag-i-inerte na ako. Diba? Maiinis ako pag hindi ako yung Reyna Emperatriz at least.
At least Emperatriz. Oh, di ba? Wow. Well, Elena Justicia, lahat yung dinaanan ko, Justicia, Emperatriz, Elena. May Elena 1, Elena 2. Depende sa bigay mo sa barangay captain. Oh my God! Elena 1 or Elena 2, ganon. Basta yung pinakadulo, yun yung mga maganda yung keepsy kay Kapitan. Charas! Okay, yun pala yun. Oo, so since wala kaming pera, ang nanay ko tsaka lola ko, magagaling magluto. Okay. So, mega gawa sila ng menudo, o kaya super gibsong, para lang talaga Elena 1 ako, gano'n. And in fairness naman sa pagsisikap. Nailaban. Na ilalaban nila. So, yung pagiging bida-bida ko ay naman ako sa madaling salita. Okay. Yung mga babae sa pamilya namin hindi po papayag na na hindi bida yung anak nila. Kasi alam nga nila na may pambenta to, yung kaputian niya tsaka yung kabibahan niya. Iano natin. Go. Charos. It runs in the blood talaga. Yeah, And mga hindi lang fairy godmother. yun. Musically inclined din halos lahat sa inyo. Yes, oo. The entire family, ang bread and butter talaga entertainment. So, alam mo yung mga biyahero nung 80s. Siguro may mga picture ka ng papa mo na nagtitinugtog sa banda hanggang sa magsa-Saudi na or Japan. Buong pamilya namin ganun. Kaya we grew up in a house na mahilig sa music. Yan. Kaya din kayo napunta sa banda, no? Oo. Yeah. Tsaka sa UP, parang ganun. Kasi either magfa-fraternity ka. Yun yung choices. Yes, or magfa-fraternity ka or sorority or nandun ka sa artsy group na nakatambay sa main live, yung parang mga kala mo mga wala nang kinabukasan pero pag tinignan mo ang mga grado, mga uno pala. Hindi lang halata kasi naka-dreadlocks, sa daming tato, pero mga matatalino pala ang bata. So parang nabelong ako dun sa the misfits, the outcast, the artist group. Tas doon ko nalaman na, uy, pwede pala akong mag-music sabay ng pag-aaral. Kasi nakaka-tension talaga ang academic life. Lalo na sa UP kasi ang taas ng standard. So, kailangan may pampagpag ako. So, yun yung naging silbi ng pagbabanda sa akin. Mm-hmm. But then, 12 pa lang kayo, you were diagnosed na. Yes, oo, maaga. So, paano nyo naisip na to get tested and to get checked? Actually, hindi sa amin galing yung idea. Parang my parents had an inkling na parang there's something different. They didn't necessarily view it na parang iba ako na bata in a negative light. Parang alam lang nila, walang name yun dati. Ang harot nito, tapos ang daldal, tapos may sinasabi pa ako, tatalon na siya sa ibang topic. Ganon ako nung kulang ng self-control, kulang ng temperance, kulang ng pag-pullback. Bakit ganito? Ang tawag lang sa ganung bata, makulit. Yeah. Maharot, makulit. Wala tayong alam doon. So when we entered high school, part of the requirement to enter a science high school is to have yourself assessed. Important yun kasi maraming pressures na kasama sa science high school. So para makita nila kung kaya ng student. That's when we found out I had several iba-iba. So ASD, which is an autism spectrum. So, I was level 1, yung medyo mababa pa kasi meron ako in-exhibit na signs na ganun. So, I had also an ADHD diagnosis na leaning more on the HD, yung hyperactivity, than the ADD side. And so many other things. And what my parents really wanted was not to be on medication. Yun, nang medyo, sila doon. They put their foot down na ayaw ko kasi parang masyado pang bata, tsaka wala pa talagang enough resources to read about it. So, ayaw nila naguluhin yung body chemistry ko and whatnot. So, my dad researched about it with the little information meron noon. Tapos, doon namin na-discover yung cognitive behavioral therapy. So, early on pa lang, ang dami ko ng booklets, exercises for concentration. And then, when I catch myself having yung manifestations ng condition ko, consciously, tinutulungan ko na yung sarili ko to get out of it. Kasi we live in a society na hindi naman lahat gets to, di ba? So, you also have to adapt, even if ikaw yung may condition. And I'm so fortunate kasi kahit noon, ang baba pa ng awareness, talagang nag-take time, encyclopedia pa, Diyos ko. Ang binabasa, medical journals. At 12, 13, ganyan. Yeah, hindi, wow. 92, 93. So, hindi pa alam talaga ng mga tao that time. It's not that maraming may autism ngayon at mga mental illnesses or other conditions. It's just that now lang na-diagnose. It has always been around. Ang mga bata pa kami, meron ng mga ganito. So,
please, if you have a child that has special needs or merong gift, I call it a gift actually, a superpower, and I'll discuss with you why, kung paano ko lumaki ng adult with such a condition. If you have a child with the same thing, go to a professional, have your kid assessed, and it's up to you as a parent to help your child, live with the challenges of modern life with this condition. Yun. Yes, ang ganda. And how was it being like an ambivert introvert having this condition? How does your mind work? Like, ang hirap, ang complicated. Ang totoo, lalo na yung napili kong industry. Profession pa, correct. You have to be switched on all the time, no? And yung social battery namin mabilis madrain. So I really need parang a few moments to myself sometimes, lalo na pag maghapon yung taping. So I have my own cubicle wherein kailangan may quiet time talaga ako para ma-center ko ulit yung sarili ko. And sometimes when it's too noisy in the mind, I do not take on more than I can handle. Kasi in my age, lalo na, a lot of the things that we encounter na problema na akala natin ang laki-laki, ang overwhelming, ang hirap ng ma-solve, tapos mag-end up na lang tayo na parang we just give up not only on ourselves, but the situation itself. It's only because we don't take a pause. Sometimes, like a 10-minute break, kailangan talaga yan. Necessary. In any field, unless gusto mo yung risk na overwhelm ka na, tapos hindi mo na alam, magiging paralyzed ka na because of the situation. I try to be as soft as I can to myself, more compassionate towards myself. Dati kasi parang wala akong konsepto ng gano'n. Parang push, churn ng output. Try to be nice to everybody, accommodate everyone's needs, and we neglect mga needs din tayo na kailangan bigyan ng attention. So basically yon, every day we feel so stressed and burned out because we don't give enough space for ourselves. And basically ADHD is like that. Parang may constant na radio chatter na nag-looming everywhere in your mind, tapos hindi mo na marinig yung sarili mo. So you need to really sit down, gather your thoughts, and, tell yourself, okay, wait, I need to breathe. Ganun lang. Exercises. Yeah. And why do you consider it as a gift? To me, ADHD or any other mental condition, lalo na kapag you know how to help yourself or you finally realize that, okay, I'm in this situation, no? It's a superpower because yung mga bagay na absent sa iba, present naman sa amin. Example, I don't notice yung mga maliliit na bagay, lalo na pagka mundane, everyday stuff. Dumadaan lang yan sa akin kasi nga ang daming nangyayari in my mind all at the same time. So, parang in-off nyo na siya? In-off ko siya. Pero when I'm really interested in something, super hyper-fixated naman ako, tas sobrang focus ko. So, I am parang a person whose attention to detail is very high. So my other business is wedding planning, coordination, kasi I work best with pressure. Grabe yung dopamine release na katawan ko pagka talagang oras na ng crunch time, which is a wedding. The wedding that you have is a very stressful time. Kailangan mo ng somebody na hindi nagbe-breakdown kapag may focus na kailangan. Yun naman yung may ADHD na tao. We are able to hone in on what needs to be done kasi we feel everything all at the same time. That's why we can handle it. Hindi kagaya ng mga neurotypical na tao na, yung hirap, ganun. Baligtad kami. Pag mahirap, saka kami rumaratrat. Ganun naman siya. So, any condition, I think if you just reframe it, you will know na itong mga bagay na to, it's not making you less of a person or kawawa naman ako or ikot ka na, magro-ruminate ka na sa past, kasalanan ko ba to, ba't ako umabot sa ganito? No. Just have to reframe it na yung mga nagagawa ko, hindi nagagawa ng iba. Kaya kong wag umiyak kapag nakakaiyak yung sitwasyon kasi may kailangan tapusin. Yung ganon. Is that also why you became a writer when you were in Manila Science? Yeah. Oo, I like observing people. I really love interacting with people. Kaya siguro effective din kami sa comedy kasi it's basically a study of society in itself. Observation na ilalagay mo sa words na witty, tapos, hindi ko yun naisip po, nakakatawa na isip mo, parang gano'n. And being with people
for 23 years in this business, nakita ko na we're not really all that different. Pare-parehas lang tayo ng tinatawanan. Isa lang ang universal siya, and it's such an honor to be in this line of work kasi nakikiliti ko yung bagay na kailangan ng lahat, which is to laugh and be easy at times kasi napakahirap na ng buhay, bakit pahihirapan pa natin, di ba? O yun. I mean, given all the struggles na you have, tapos madaming ang comedians, parang madaming pinagdadaanan in life kasi ayaw na nilang ma-experience yun ng ibang tao. Parang ganon. So, thank you for what you do. Yes. Ayan. And sa, sa college, so you took up film. Why did you take that up? There was this parang filmmaker that I really like na said dun sa isa niyang interview na it's like an archive of history when we make films. It's a reflection of the times when that film was made, especially when a filmmaker's intention is to, deliberately wake up yung consciousness ng taong manonood. And I found that very interesting kasi akala ko ini-entertain lang ako ng napapanood ko. Akala ko ang purpose niya is to escape whatever you're going through in life. But actually, it can also be more than that. It can be influential in shaping opinions, especially documentaries, which I wanna pursue then someday, na may mga kwento talaga ng buhay na minsan di na nabibigyan ng feature or ng highlight na we really need to know, we really need to listen to and see para mabukas din yung isip natin as a people, as a society na to be kinder. I think magagamit siya like that kasi mas aware ka sa buhay ng iba. Hindi ka na nasasakop ng kung ano lang nangyayari sa'yo. It makes you become a person of, worldly concerns rather than being selfish kasi nabubukas yung realidad through film and other medium. Yeah. And how was the experience for you nung sa college? You became part of yung sa Mascom, ganyan? Masaya. Alam mo, minsan, lalo na pagbata tayo, arya lang tayo ng arya kasi we have our whole lives ahead of us. And that experience of being a part of UP sa Mascom, yung college namin in general, kahit hindi ko nga mga ka-org, barkada ko hanggang ngayon nakakausap ko pa sila sa SOCMED. Lagi nilang sinasabi sa akin, bata ka palang, loka-loka ka na, nakakamiss ka. Parang hindi ko alam na nai-impluwensyahan ko na yung buhay nila ng ganun kaaga. Kasi bata ako, gusto ko talaga lahat masaya. Pag nasa isang grupo, pag may kumakain, dapat lahat kumakain. Pag umiinom ang isang tao, dapat lahat umiinom. Lagi nga akong taga-taga ganun. Ako yung ganun sa grupo namin kasi mahilig ako, may pagkananay na ako talaga, bata pala ako, mananay ako. And ngayon, na nagagawa ko yun sa konteksto ng comedy. Tapos, nagsimula pala yun, college pa lang pala, na mahilig na ako na magpasaya ng tao, maramdaman nila na, accommodated sila sa moment. So, dapat pagbata ka pa lang, alam mo na agad kung gusto mo nang maging cognizant sa kung ano ka bilang tao. Alam mo na yun, ikaw yung clown ng barkada. Baka pwede mo yung gawing pera, kagaya ng ginawa ko. It made sense to you na nung bata pa lang kayo. Ito pala yan. Chares! And bata pa lang din kayo na-realize nyo na gusto nyo na style of comedy is smart comedy. So, paano nyo naman na-realize yun? Hindi agad ganun. Parang, syempre, sasakay ka sa kung anong uso di ba? Para makasulisit ka ng laughter o kaya maging part ka nung kung anong man yung trending. Wala pa nga ang term na trending Parang yun yung trending para sa amin. Sikat. Kung nasusulat ka ba sa mga dyaryo or whatever. So, ang uso nun, nung pumasok ako sexy comedy. Okay. So, ayan sila lahat, mga voluptuous na mga mima, na mga nakakatawa, o kaya buba-buba, I'm sorry, ganun, tsaga. Tapos, I tried to fit sa mold na yun, pero bukod sa wala na akong dibdib, na wala naman talaga akong fit or whatsoever, naisip ko parang, bakit ko ilalagay ang square peg sa round hole? Hindi talaga siya swak. So, I fought to be heard. It was really a hard battle, an uphill one to be exact na
uy, this is my kind of comedy. Baka pwede niyong bigyan ng chance. I'm sure sobrang hirap nung time na yun. Diyos ko, wala. Hirap! Ayaw nila. Sa madaling salita. So you have to, make small compromises so you get the rules. But once there, you'll find creatives that will be your allies, mga writer, mga director na nagigets nila ako. Sige, Tuesday, kaya mo na yan. Tapos binibigyan ka ng tiwala. That's why projects that I say yes to, I make sure na lahat ng involved, at least majority, kahit paano pareho ko ng vibration, pareho ko ng tiwang sa isip, para magkaintindihan kami. Yeah, magka-wavelength. And sa tingin niyo ba ngayon, parang mas nagiging open na yung people to smart comedy? Parang yun na nga yung mas ini-embrace eh. So how does that feel for you na parang ngayon na yung time nyo to shine, ganyan? Well, tumabi-tabi kayo. Ha, charas! Tabi-tabi kayo lahat, charas! Parang, ito na yon. Parang matagal ko na tong wini-wish. Gusto ko talaga. Kasi, bukas na yung mundo. Ang dami nyo ng material na at the palm of your hands. International artists, local artists, pwede mong i-search, tapos mapapanood mo na hyper-aware ang lahat ng tao. And if hindi ka makasabay, ay maiiwan ka talaga. So, kahit na ganitong edad ko, 27, no? Talagang, ha, charas! Halata naman! Kailangan kong sumabay, mag-aral ng mga bagong material. Ang gagaling na rin kasi ng mga batang komedyante. So, tinitingnan ko paano ko sila pababagsakin. Ay, yun yung goal. Masaya, ang ganda. At saka the more nga na parang hindi ko pa alam yung gagawin ko, may halong kaba, oo, pero mas nandun ako sa positibo na tinutulak ako ng challenging times na to become a better performer. Not just a comedian, an overall performer. Yun. Challenging. Nakakilabot nung sinabi ko din na parang it's the time for smart comedy to rise. So, yes! Ang saya na ganon na yung times natin ngayon. Pero before that, I'm sure, sabi niyo nga po, madami kang struggles sa pinagdaanan. How was it going into showbiz nung sa simula? How did it start for you po ba? Siguro lahat ng mga life-changing na bagay, magsa-start muna siya sa breakdown bago yung breakthrough. Like I said, parang I didn't really plan na maging showbiz person. Actually, gusto ko talaga behind the camera. Kung kunyari, nabigyan ako ng pagkakataon early on na maging behind the camera ang talagang major work ko. Baka hanggang ngayon, walang Tuesday Vargas na artista. Baka kunyari, director talaga ako or writer. Hindi natin na nakita yung side na yun. I'm the type of person na when the universe gives me so-and-so cards, I take a look at it and make the best of it. Hindi ako yung parang, ay, bakit nandito ako? Ayoko to. Hindi ko feel. Hindi ako maate like that. Iniisip ko parati, siguro may reason bakit ako napunta dito or bakit ko to nakatrabaho or itong collaboration na to nangyari to. Very yes person ako from the get-go. And whatever it is, nung bata pa ako na naging mga problema ko, siguro tinawag ako ng show business kasi, kailangan namin ng mga tao dito na may mga conflict sa buhay. Yung medyo may texture ng konti, yung may mga gaspang ng very light, you will do well in this industry. Parang merong umalingaw-ngaw na gano'n, pasukin ko nga. Kasi baka pagka nagkaroon ng kagaya ng isang Tuesday Vargas na buong tao talaga, yung ayoko kasi nagtatago na parang, porket komedyante ako, bawal akong umiyak or bawal akong magpakita ng pagiging makatotohanan na person. Gusto ko ang mga tao na nanonood sa akin, nakikita lang nila ako as a whole person, yung buong-buo siya. And it really helped na na ako nito. Nung nag-start ako ng showbiz, graduate na ako, may anak na ako, mayroon na akong sarili kong pinagkakakitaan. Tapos I was really starting my life and I was a whole person na I'm still developing, yes, prior to taking on this big role. Kasi feeling ko maraming hindi nagtatagal sa showbiz kasi marami silang binabawi sa edad nila ngayon na hindi nila nagawa ng mga bata sila. They were robbed of childhood, that's normal, or yung pagpunta ng palengke, kasing simple na ganun, na nila magawa kasi mga child star sila. Hanggang ngayon doon sa amin sa Sauyo, bumibili ako ng kamatis ng naka-t-shirt, chinelas, mga tol, wala lang sa akin. Parang wala lang kasi they're used to me living my life as a normal person. Walang artista sa isip ko wala akong ganong ego kasi feeling ko talaga panahon na para magkaroon ng
na napapanood, lalo na ang mga batang kababaihan, na pwede nilang sabihin na, ay, parang gusto ko rin yan. Pwede din palang maging matalino, tapos nakakatawa. Hindi pala kabawasan yun, ganon. Ang ganda. Ayun. And yung sinabi niyo rin na nung sa show business nga, paano kayo nag-start nun? So, ginagawa niyo yung voice-over and then writing sa UP na. Tapos, paano kayo napunta sa TV mismo? Sabi ko nga sa'yo, walang aksidente. Parang pag may nakakapanood sa akin, umaalingaw-ngaw yan dati, SMS pa na regular yung network mo. Pwede kang mag-send ng 20 messages, tas piso lang yung charge. Ganun dati. Multiple messages. Uy, napanood ko tong bata na to. Ganito, ganyan. It was in Samascom, actually, Live Aids, where I did most of my material na monologue na I co-wrote with a lot of people. And then, it solidified my presence on stage kasi yung training na na-receive ko sa Samascom, sobrang malala. And people who watch it are people from the mainstream industry, writers, directors, segment producers. They really get ideas from our show or mismong kami. So, may nakapanood sa akin sa isang Live Aids, tapos meron siyang dinidirect na show. Sabi ko, ano kaya to? Mag-guest lang daw ako, tapos ang baba lang ng TF, kasi nga estudyante pala ako, wala akong kaalam-alam. And then, lo and behold, this show was the Sharon Cuneta show. Wow! Okay, so si Mega, ang una kong guesting sa major network, ay si Sharon Cuneta kagad ang ka-interact. Ang gagawin mo lang ay papatawanin mo siya. So, 3 kaming komedyante, papatawanin mo siya. We were given 3 minutes each to do our bit. Okay, so ako yung huli. So, pressure, di ba? Parang, bakit niyo ko dinulo? Parang nakakaloko mga kasabayan ko, mga dati ng komedyante or kaya may theater experience. Pero nung ako na yung sumalang, lagi akong kabado eh. Sobra. As in, hindi ko pa rin siya maalis sa sistema ko na hanggang ngayon. Sa edad ko to, lagi pa rin akong dinadaga pag maggagawa ko ng work. Ang ginawa ko na lang, nilunok ko lahat ng kaba ko, tapos parang binitawan ko siya sa baba ng stage. Nung nailawan na ako, ayun, naman siya yung bida-bida, yes, everybody, cheka, ganyan. Yung Sharon Cuneta, kasi maliwanag eh, hindi mo siya makikita ng buo imahe. Nandun siya sa audience, pero yung balikat, Makikita mo. bugis-gisit. Tapos umakit siya, oh my God! Siyaka pa siya sa akin, tawa-tawa siya. Direct cut muna. Tapos kinat niya, sabi, bakit? Kasi hindi na siya daw makahinga, super tawa siya. Tapos binigyan niya pa ako ng trophy. Parang after 1 season, Sharon, or Mega's favorite, Channeling. Basta may mga message pa siya na ano ba? Sharon Cuneta, ang babaw. Wow, charas! Kulang lang iuwi niya ako sa house. Sobrang tuwa niya sa akin. But having somebody like Sharon Cuneta, a megastar, a name in the industry, put her vote of confidence on you, that propelled me na to really believe in myself na, okay, baka meron nga, no? Baka may something. So, doon nagsimula. So, guesting, referral, hanggang one day, si Mama Bear, Mami Joanna ng ABS, lumapit na siya sa akin, tapos sabi niya, girl, meron kaming bagong show, mag-audition ka na. Ay, di pa siya tapos nag-sentence, sinend ko na yung file ko. Charas! Sinend ko na yung reel ko kay Madam, wala pang term na reel. Mami Joanna, send ko na po yung attend ka ng audition, keme. Tapos doon na, sundod-sundod na siya. Hindi na tumigil. So, there's not a day in my life na bakante ako. Lagi akong may trabaho. Thank you, Lord. No? Salamat po. Sa sobrang dami nyo rin naman kasing talents, ang dami nyo pwedeng gawin. True. Marunong rin ako magkarpintero. Baka kailangan. Kailangan yung ayusin to, ha? Pero paano naman napunta dun sa Babae Po Ako? Kasi you were creating an album. Yes. Did you expect na that will blow up as much as it did? Akala ko nga, tsaka eh. Ayoko nga yung girl, lalo na parang, tsaka yung klak, parang, ano ba yan? Ganun ako, diba? Kasi syempre, ang feeling mo, pag hindi English yung kanta, may ganun ka eh. No? Parang kailangan ang album ko, parang social, Pero sikat yung novelty na genre eh. So, kailangan magkaroon ako ng participation sa trend na yun. Parang hindi ko alam na gaganon pala siya, yung magkakaroon siya ng sarili niyang buhay. Yeah. Yung ang dami-dami yung mga bakla na
nagme-message sa akin, Ate Tuesday, sumulido ang pagkabakla ko dahil sa awit na ito. Charos, pag nagagayat ang tatay ko na hindi niya ako tanggap na bakla, papatugtog ko yung kanta mo, tapos sasayaw ako sa harap niya. Natanggap ako ng tatay ko dahil sa'yo, yung mga ganong kwento. Kasi, parang napunta sa magaan na pagpapaliwanag. Yung ngayon na pinaglalaban ng marami, which is your identity. Actually, the Sawajibel is like that. Hindi sila nanghihingi ng dagdag na karapatan. Hinihingi lang nila yung pantay na karapatan, which is to be seen, to be finally recognized for your pronouns and who you present yourself as. So, isipin mo, ganda-ganda, dami ginagastos ni Mima sa kanyang sarili. Ang ganda-ganda niya, diba? Flawless. Tapos natawagin mo, bro, bra, gaganunin mo. Ay, parang hindi naman ata. Parang hindi swak. True. So, that song is parang a testament to anyone na lagi kayong binubuli, lagi kayo sinasabihan na hindi ka ganyan dapat ganito ka. Ay, ba't ganyan itsura mo? Na magkaroon kayo ng lakas na loob. Hindi, babae po ako. O, diba? Yun yung kanta. Pero it started as, sinulat nyo siya dahil yun yung sinasabi ng tao sa inyo. True. Yun yung... Kung sino man yung mga nagsasabi, I hate you guys. Charas, you hate you, stop it. Stop. Pero tingnan nyo kung anong nangyari, di ba? Yes. Yun ang kinalabasan. Sobrang naging deep nung meaning nung kantang yun. Di ba? Imbis na yung mga pang-aano sa inyo, pang-aasar, damdamin ninyo, gawin yung pera. Charas, isulat nyo, gawin yung kanta, huwag kayong ma-arty. Oo, di ba?